Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. So, saan kaya makakarating ang laban nila dito sa competition na Miss Universe Philippines? Kung sino-sino to, yan ang talakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, maganda pa rin ang Mama Sam ninyo. Charot. So, kamusta naman? So, ito na. Syempre, lahat tayo excited na sa Miss Universe Philippines. Ang bakbakan nila dito dahil malapit-lapit na. Pero, syempre, pag-usapan muna natin yung mga ilang kandidata na nakikita natin na potential makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Possible sa kanila mapunta to or makakuha sila ng ibang corona. So, meron ba silang corona na makukuha talaga? So, ito, unahin na natin ang pambato ng Tarlac na si Marian. Marian Arellano. So, ng Tarlac. Ako para sa akin to be honest, ang ganda-ganda ng batang to. Pag tinignan mo yung beauty niya, so ang iisipin mo kagad ay very Pinay beauty. Pwede mo talaga ipadala sa international pageant, lalo na kung sa Europe yung pageant, oh my gosh, pwedeng kumuha ng corona. Kaya lang kasi sobrang dami din talaga ng malalakas dito. Aminin natin na ang lalakas din ng ibang kandidata. Kaya masikip ang top 5 para sa kompetisyon. So ako nakikita ko naman si Tarlac. Kaya naman sa totoo lang, kaya niyang ipalo ang sarili niya sa top 5. Pero syempre, kailangan niyang sumabay talaga. Kailangan niyang ilaban yung sarili niya. Dahil potential naman, pag tinignan mo, may ganda, may talino, tapos perfect for the international stage. Bilang representative ng bansa natin. Pwede mo to idalhin sa Miss Universe, sa totoo lang. At parang feeling ko, yung mga beauty niya, parang kakabog. Kaya lang minsan iniisip ko, baka ang mangyari dito kay Miss Tarlac ay katulad na nangyari dito kay Adele sa Miss Universe Thailand na ang lakas-lakas nung laban ni Phuket tapos biglang dinala sa Miss Charm. Ganon. So parang feeling ko ganon yung pwedeng mangyari sa kanya. Kasi ang swerte na neto kapag nakatungtong to sa top 5 ng Miss Universe Philippines, ayun, sigurado na talagang ang laki ng chance niya na makuha ang corona. Pero sa ngayon, ang nakikita ko, top 10 kakayanin niya. For now kakayanin niya yung top 10. Pero yung ita-top 5 mo siya, hindi ko pa alam. Depende sa makakasabay niya, depende sa makakasama niya. Pero kung prepared naman siya sa sarili niya at kaya niyang ipalo ang sarili niya, ay nako, makakarating to sa top 5. Pero kung wala siyang gagawin, ayun, doon, sa top 10 sigurado ako na magta-top 10 to. Depende sa performance ng ibang candidates. Kasi yung candidates din na iba, hindi natin alam kung ano ba ilalaban nila. So, marami kasi at lahat sila gusto nila manalo. But for now, nakikita ko sa kanya, kaya ni Tarlac mag-top 10. Kapag once na naka-top 10 to at magpa-perform siya ng bonggang-bongga, kaya nito mag-top 5. And let's see, alam nyo, sa totoo lang ang pwede niyang makuhang corona. Tulad nga na sinabi ko kanina, pwede to sa Supra, pwede din sa Charm. And then parang feeling ko, dahil very fresh yung mukha niya at alam mo yon, ang ganda-gandahan talaga siya, why not sa Charm? Diba? So yon, bakit hindi? Kung hindi naman ibibigay sa kanya yung Universe, hindi ibibigay sa kanya yung Supra, di i-charm na ninyo. At least, pag nilaban nyo to sa Miss Charm, ang lakas ng laban nito at pwedeng manalo talaga ng Miss Charm. So, let's see. Diba? Yung pambato nga ng Tarlac, nakuha niya yung, yung runners-up do sa Charms. Bakit ito hindi? Kung lalo na, kung magaling sumagot, magaling magsalita. At kung bibigyan siya ng corona, i-accept niya na. Pero ang nakikita ko, Charm, Supra, or Universe, pwede sa kanya. So, yan. And then, punta naman tayo sa pambato ng Pampanga. To be honest, si Pampanga, lahat ng video niya tinignan ko Maganda. Maganda si Pampanga. At mayroon talaga siyang ibinibigay na aurang beauty queen. Pero kasi, ang nakikita ko din sa kanya, ginagawa siyang modela. Puro model kasi yung, sabi ko pag tinignan mo, ay pang supermodel, ganon. Sabi ko nga,
itong batang 'to, malaki yung chance na manalo siya ng corona. Pero kung sa universe kasi, actually sa universe, pwede naman, bakit hindi? Kasi may beauty. Oho, yung beauty niya ay talagang masasabi ko na mapapawaw ka. Lalo na 'pag tinitingnan mo siya, pinapanood mo siya sa mga video, talagang mandodoon na may in love ka sa kanya, kasi maganda naman yung bata at ayun nga, yung styling niya medyo maganda na yung timpla kumpara sa nakita natin nung una na parang pak na pak yung makeup. The more na mas simple siya, the more na nakikitaan mo talaga ng bongga. Ano bang assessment ko sa kanya? For now, nakikita ko, kaya naman din ni girl na tumungtong talaga ng top 5. Sa totoo lang, kaya nito. Lalo na kung ang team niya ay talagang yung kumbaga, pagpaplanuhan nila ng maigi yung laro ni Pampanga. So, kaya talaga ni Pampanga makarating sa top 5. Pagdating sa Universe Crown, pwede din naman niya makuha, pero hindi ko pa nakikita na 100% na parang, ay nako, 100% siya ang mananalo dito. Hindi pa ako gano'n kakumbinsido, pero naniniwala ako na parang itong batang 'to, mabibigyan 'to ng corona ngayong taon na 'to. Depende na lang talaga sa magiging laro niyan. Andodoon yung paniniwala ko na kaya naman ni girl na mabigyan talaga ng corona. Kung hindi universe, I think it's supranational. Napakagandang package niya sa supranational dahil matangkad, 'di ba? Parang yung beauty nandoon. So parang feeling ko, kung a-accept sila ng corona, I think supranational ang ibibigay sa kanya. And then maganda yung preparasyon na isang taon kasi para sa kanya, kumbaga parang at least mas ma-assess pa niya yung sarili niya ng bonggang-bongga. Why not, 'di ba? Kung aayawan mo pa yung supranational, kung may chance ka naman na ilaban doon at maging Miss Supranational ka, bakit hindi? Ang laki kaya ng premyo ng Supranational. So ako, para sa akin, yes, I think kukuha siya ng corona, pero hindi ko pa nakikita sa kanya yung universe. Pero kung ibibigay sa kanya yung universe, why not, di ba? But ang nasisiguro ko, I think ibibigay sa kanya supranational. So, yon kasi modela yung dating, tapos matangkad, tapos may beauty. So, parang Lakini. Si Ana Valencia, Lacrini. Oo, na ang ganun yung datingan. And then, I think na-test na nila na, Ana Lacrini, nag-perform ng bonggang-bongga at pumalo sa supranational, naging first runner-up. So, I think mas kaya ni Allison na mag-title doon, di ba? So, yon. Kung ako naman, kung ako sa team niya, tumanggap tayo, tanggapin natin kung sakaling hindi tayo gawing universe at gawin tayong supranational. Kasi parang feeling ko, kung siya yung gagawin mong supranational, siguradong mananalo siya doon sa supranational. Mas malaki yung chance kesa dalhin mo siya sa universe. Sa universe kasi, hindi natin masasabi na ikaw yung gagawin Miss Universe. Lalo na yung organization ngayon, medyo gewang-gewang. So, parang feeling ko, papasok ka sa semifinals, pero hindi ko alam kung patratingin ka nila hanggang sa makarating ka sa dulo. So parang feeling ko, tawag dito, i-supranational siya, and then sa supranational parang feeling ko mas malaki yung chance na corona talaga yung makuha niya. So yon. And let's see. Pero kung ano yung ibibigay sa kanya, basta sigurado ako na I think magka-corona to si Pampanga. Kasi yung ganda eh. And then, pangalawa, siguro, ang isa sa mga nakikita ko, na sigurado din ako, eto nga, si La Union. Diyos ko, hindi naman na to bago sa atin. Si La Union kasi, parang, yung convincing mo, nandoon na parang nakukonvince niya talaga tayo na I'm your next Miss Universe Philippines. And then, ang tinitingnan ko kasi dito, syempre Atisa Manalo. Atisa Manalo, so sino yung isusunod natin kay Atisa? Hindi yung ganda ang pinag-uusapan dito, yung kalibre. Na bilang isang kandidata na i-represent ang Pilipinas sa Miss Universe. Kasi kung magpapadala ka lang dyan ng kung sino-sino lang na parang yung level ay, like example, hindi knows yung candidates, or plus, palagay natin, baguhan.
I think lalaruin lang tayo ng organization. So, ibabalik tayo sa top 30. Oo, ganon. Ganon yung mangyayari. Ibabalik tayo sa top 30 or papapasukin lang tayo sa semifinals pero hindi tayo paaabuti sa dulo ng competition. Eh, bakit natin sila bibigyan ng chance na gawin sa atin yon, di ba? So, syempre, dapat magpadala ka na dito na parang alam mo na hindi nila matatanggihan at complete package yung dating. And then ako para sa akin, ang ipinapakita kasi dito ni Bea, kapag tinignan mo siya, kumbaga beauty queen talaga eh. Beauty queens yung ibinibigay niyang vibes. Oho, ayun yung maganda sa kanya. Kasi doon, makukonvince talaga yung organization, I think si Philippines malakas. At ayun pa lang, parang katatakutan mo na siya kung ikaw yung magiging kandidata sa Miss Universe, parang kung ibang country ka, magkakaroon ka ng takot sa kanya eh. Kasi parang, yung ganda niya kasi hindi basta-basta na pwede mo lang, alam mo yon, iisang tabi. Yung ganda niya kasi na alam mo na hindi naman ganun kagandang ganda, pero alam mo na may atake siya na matatakot ka eh, na parang ay magaling kasi siya. Kasi nga, very natural ang lahat sa kanya, yung talino, the way kung paano magsalita, magbigay ng opinion. Natural sa kanya na hindi niya na kailangan i-rehearse, hindi niya na kailangan pang pag-practicean, hindi niya na kailangan pang ipilit na ganito, i-twist ng ganito. Kumbaga parang ititrain mo na lang siya ng konti. At kung bukas na yung pageant, parang hindi ka mangangamba kasi alam mo kung nagagalaw siya. At higit sa lahat, yung team na meron siya, alam kung paano ayusin siya. Oho. So, ayun yung maganda. Kaya doon sa part na yon, doon talaga, konbinsido talaga ako na parang, I think ito yung mag-Miss Universe Philippines. Kasi, sa ipinapakita niya talaga. At sa tagal mo nang nanonood ng Miss Universe Philippines at saka sa Miss Universe, bakit hindi mo pa siya nararamdaman, di ba? So yun yung part na yun, doon ako kumakapit na parang I think kaila Union pa rin to. Pero kung malulusutan siya ni Tarla, kung malulusutan siya ni Pampanga, it's not okay. Kasi para sa akin, yung tatlong kandidatang to na pinag-uusapan natin, meron naman talagang ino-offer. Ino-offer na ganda, ino-offer na galing, at ino-offer na talagang pang Miss Universe din, na pwede mong isabay sa Miss Universe. Pero kasi kung sa kanilang tatlo, ang highest ko pa rin na assessment ay I think sila Union, and then sumunod ay si Pampanga, and then si Tarlac. Or kaya, pwede din naman si Tarlac, or pwede din naman si Pampanga na maging Miss Universe Philippines natin. So, depende na lang yan sa magiging laro talaga nila. So, saan magkakatalo tong mga to? I think sa Q&A. Pagdating sa dulo, kaya lang, sabi ko nga, sa Q&A kasi, alimbawa sa top 10, may kayang pumasok sa top 5. Like example, Nicole Bormeo, si Taguig, di ba? Ayan malalakas yan mga yan na alam mo na kayang kumuda. Either Baguio, oo, na parang alam mong kaya nilang sumabay kasi buo yung loob nila at hindi sila dadagain. Oho. So, yan. Ito yung mga, kumbaga sa eskwelahan, sila yung mga valedictorian, sila yung mga cum laude. Either na sinasabi na, oy, magna cum laude si ganito, oy, cum laude si ganyan. Let's see, magkaalawan dito sa top 5, di ba? So, yun. But, ang exciting dito, ngayon sa Miss Universe Philippines, yung hindi mo pa talaga sigurado, pwedeng matwist ang mga bagay-bagay kasi may mga hindi tayo nakikita na pwedeng nakikita ng organization at hindi natin alam, di ba? So, ayun na lang talaga yung aabangan natin. But for now, nakikita kong laro like Tarlac, Pampanga, and La Union, malalakas talaga sila. So, pwede mo talagang sabihin na sila yung tatlong possible na pwedeng makarating talaga sa dulo ng competition, or hindi man makarating sa dulo ng competition, possible pa din na pwede mong sabihin na mag-uwi ng corona or mabigyan ng corona dito sa Miss Universe Philippines. At looking forward ako doon kung ano nga ba ang ipapakita ng mga candidates na to at ng ibang candidates, and then
Let's see. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.